Sa loob ng malamig at istriktong hukuman ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, isang makasaysayang tagpo ang naganap. Nakatutok ang mga mata ng mundo sa isang matagal nang inaabangang sandali. Ang unang pagharap ng dating Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, sa harap ng mga hukom ng ICC Pre-Trial Chamber 4. Sa loob ng silid hukuman, tahimik ngunit mabigat ang atmosfera. Isang matandang leader, dating makapangyarihan at minahal ng marami, ngayon ay nakatayo sa harapan ng pandaigdigang tribunal na susukat sa kanyang mga kilos noong siya ay nasa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Bagamat kilala sa kanyang matapang at matatag na pananalita, sa pagkakataong ito, tila isang ibang anyo ng dating Pangulo ang nasaksihan ng lahat, isa na hindi na protektado ng entablado ng politika, kundi isang tao sa harap ng batas na lumalampas sa anumang nasyonalidad o kapangyarihan. Katabi niya, isang malapit at pinagkakatiwalaang kaalyado, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, na ngayon ay nagsisilbing kanyang legal counsel. Sa mga panahong ito ng pagsubok, ang dati niyang kanang kamay sa pamamahala ay siya namang haharap para ipagtanggol siya sa hukuman. Walang kamera ng media ang nakapasok sa loob ng hearing room, ngunit ang mga larawang inilabas ng ICC ay nagsilbing patunay ng isang realidad na hindi maitatanggi. Si Duterte, na minsan ng kinatakutan at iginalang, ay isa nang nililitis sa isang pandaigdigang entablado. Sa mataas na upuan ng hukuman, 3 hukom ang maingat na nakikinig at nagmamasid. Presiding Judge Julia Antonella Motok, kasama sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Sila ang may kapangyarihang timbangin ang bawat ebidensya, suriin ang bawat argumento, at hatulan kung may sapat bang batayan upang ituloy ang paglilitis. Sa kanilang mga mata, walang dating presidente o mataas na opisyal, tanging isang individual na dapat paghusgahan batay sa mga pamantayang internasyonal. Ang katahimikan sa silid ay tila may dalang bigat, isang hindi maipaliwanag na tensyon na nagmumula hindi lamang sa kasong nakasalang kundi sa kasaysayang dala-dala ng taong nakatayo sa harapan nila. Sa labas ng korte, nagkakaisa ang kanyang mga taga-suporta sa pag-aalalang baka isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang sumira sa isang imahe ng isang lider na minsang pinanindigan ang kanyang paniniwala. Ngunit sa kabilang dako, may mga nagsasabing ito ay isang tagumpay ng pandaigdigang hustisya, isang patunay na walang sinuman, gaano man kataas ang naabot, ang makatatakas sa pananagutan. Habang tumatakbo ang pagdinig, maraming tanong ang bumabalot sa hinaharap. Ano ang magiging direksyon ng paglilitis? Hanggang saan aabot ang labanang legal? At higit sa lahat, paano ito magtatapos para sa isang taong minsan nang kinilala bilang isa sa pinakamapangahas na lider ng kanyang panahon? Sa puntong ito, wala pang kasagutan. Ang tanging sigurado ay ang realidad na kahit sino pa ang isang tao, kahit anong kapangyarihan ang kanyang hinawakan, darating ang araw na kailangang humarap sa batas. At iyon ang araw na hindi maiiwasan, hindi matatakasan, at hindi matatakpan ng anumang political influence.